I know you guys are familiar with the feeding of the 5,000. Alam naman natin na kung ano ang ginawa ni Kristo, kung paano niya pinakain itong 5,000 katao na to, no? Hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Now, the thing is this, what I find really interesting, and by the way, you can find this in John chapter 6, is yung sinabi ni Kristo after nilang kumain. Itong mga 5,000 na to, yung busog na sila. Ano sinabi niya sa mga disipulo? Ang sabi ni Kristo sa mga disipulo, I want you to go around. I want you to gather up the leftovers so that nothing is wasted. So what happens? After that, they gather up the broken pieces and they found out na meron pang natirang 12 baskets full. Just imagine that. They started with deficit. Akala nila wala. Binigyan sila ng Panginoon and then later on, sinayang nila. And Jesus told them to pick up itong mga leftovers and then they found out na hindi pala kulang. Actually, sobra-sobra pala ang binibigay ng Panginoon. Now, what am I trying to tell you guys? What am I trying to point out here? I've noticed kadalasan ganun ang reklamo natin. Ang taas ng bilihin, ang mahal ng pagkain, ang taas ng gasolina, lahat na lang. No, kulang ang budget. But when I go to fast food joints, when I go to restaurants, not to be judgmental, but I've noticed this. Meron tayong isang hindi magandang kaugalian. And that kaugalian is nag-aaksaya tayo ng pagkain. Hindi ko sinasabing yung tira-tira na sauce. Hindi ko sinasabing yung tira-tira na pieces of vegetable o di kaya yung garnish na lang. I'm talking about sometimes may mga taong mag-o-order, kompleto pa yung rice, kompleto pa halos yung ulam pero iiwan na lang. Now, hindi ko maintindihan kung tayo ba ay talagang naghihirap o di kaya gusto lang natin na magreklamo. Now, hindi ko naman sinasabing hindi valid yung reklamo natin. But what I'm saying is, we're sending conflicting message. Hindi tugma yung mensahe na gusto nating iparating. No? Now, the thing is this. Definitely, meron naman tayong pwedeng gawin dito sa mga pagkain na to para hindi masayang. We could always bring it home. No? Since mahal din naman ang bumili or kumain sa restaurant. Kahit yung kanin, kahit yung cups of rice, pwede natin tong gamitin kinabukasan para gawing fried rice, no? Or ipabaon na lang sa mga bata o sa mga anak natin. Hindi naman natin kailangan aksayahin. Kung alam natin beforehand na hindi natin kayang ubusin, di pa take out na natin kaagad, di ba? Now, another thing is, sa dinami-dami ng mga taong nanghihingi dyan sa lansangan, siguro naman meron tayong pwedeng pagbigyan nitong mga ito. Now, the point is this, huwag tayong mag-aksaya. Maliliit na bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, madalas naman hindi to nagkukulang eh. Kadalasan lang sinasayang natin. No, again, I'm not trying to be judgmental. I'm just simply saying na huwag natin sayangan yung blessings ng Panginoon. And with that, God bless.